Praise the Lord. At maraming salamat din for the healing, kalakasan, kagalingan na pinagkaloob sa ating kapatid, si Sister Zenny. Nandyan ngayon? Oh, nabalitaan ko kasi, sabi, Pastor, sinisipon ng kapatid. No? Hindi maganda ang pakiramdam at ayaw naman niyang makahawa. So, hindi muna siya nag-church for so many weeks. Ayan. So, praise the Lord. Kasama na natin ngayon. Amen? Alright. Sige po. At tayo po ngayon ay dadako naman sa ating pong mensahe. Try ko lang kung gumagana na po ang ating clicker. Alright. Ang ating pong message is, difficult times in the hands of a real God. Everybody say this with me. Difficult times in the hands of a real God. Taas po ang kamay ng mga nakakaranas ng difficult times. Parang ayaw nyo parang mayayaman kayo lahat Pag kayo po ay tinatanong, no? Ikaw ba ay mayaman o mahirap? Sabihin mo, I am only difficult person. Ako po ay isang mahirap na tao lang. Okay? Ako po ay isang mahirap na tao lang. So I am a difficult person. So hindi po yun. Joke lang po yun. Medyo corny ng joke ko Hindi tumawa si Brother Chris Pag hindi tumawa si Brother Chris, ibig sabihin corny ang joke. Difficult times in the hands of the real God. Sa panahon na kung saan hindi natin maintindihan kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. At habang nangyayari ito, there are a lot of questions. At hindi natin alam, Lord, paano ba tatanungin ang ating Panginoon? Paano ba natin siya ihaharapin? Alam niyo po, yung aklat ng Habakuk, this is a very, very, very good book. Kasi dito na-i-express ni Prophet Habakuk kung paano kausapin ng Panginoon. Paano haharap sa Diyos na makapangyarihan. Real talk. Nang hindi natatakot, hindi nahihiya. Amen? Tayo marami tayong mga problema sa ating gobyerno. Meron ba meron ba ditong malakas ang loob para harapin si Mayor? At sabihin, Mayor! Ano ba naman yung mga nangyayari na yan? Meron ba dito? Naku, baka wala, Mayor pa lang yun. Mayor pa lang yun. How about God? Paano mo kaya i-address ang reklamo mo sa Diyos? Yan, pag-uusapan natin sa aklat ng Habakuk. Sabi ng isang kaibigan ko, joke niya to Ito raw ang kauna-unahang aklat na may commercial, mga kapatid. Sabi niya, Habakuk, huwag Pepsi. Habakuk. Mukhang di tumawa si Buddy Chris. Mukhang, mga kapatid, pang matatalino po ang aking joke, sa mga hindi ho nakakagets. Alam niyo? Okay, joke lang po. Sabi niya, huwag Pepsi, huwag Pepsi. Habakuk. Okay. Sa aklat ng Habakuk, chapter 1, verse 2. Ito po ang sinasabi. The prophecy that Habakuk, the prophet, received. How long, Lord? Everybody say this with me. How long, Lord? Yan, parang yan? Parang kang ano ba naman yan? Ang tagal. How long, Lord, must I call for help? But you do not listen. Parang trabaho talaga ng Diyos na makinig sa atin, May galit ito Or cry out to you, violence, but you do not save. Yan. Di ba? Marami sa atin, marahil, pag nakakaranas ng problema, ang tagal-tagal ko nang pinagpipray, Panginoon. Halos mawala na ako ng lakas. Mag-pray sa'yo, maubos na yung boses ko sa kakasigaw ng prayer. Pero parang hindi ka sumasagot. Tagalogin natin kasi ang Tagalog mas powerful Oh Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin? Hanggang kailan? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Distractions and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Tumingin ka sa paligid, may nag-aaway. Tumingin ka sa kapitbahay mo, may conflict. Tumingin ka sa bansa natin, may problema ang bansa natin. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Because in reality, people want to see blessings. Amen? In reality,
And there is this one church na sobrang laki ng church na ito. Why? Because he is always shouting blessing. He is always preaching blessings, all the goodness of Jesus, all the goodness of the Lord. Kaya punong-puno ang church na ito. Isa ito sa pinakamalaking church. Sabi diyan, magkabila-bilay nagaganap ang pagkawasak, ang karahasan, laganap ang karahasan at ang labanan. In verse 4, therefore, ito mas mahirap, no? Kaharap mo ang Diyos, ang lakas ng loob mo magbigay ng konklusyon. Hindi na question, but rather a conclusion, a statement. Mas mahirap yun. Maganda pa yung question eh, medyo mabait ka pa nun. Pero yung conclusion, mahirap yun kasi parang tinuldukan mo na ang Panginoon eh. Sabi niya, therefore, the law is paralyzed and justice never prevails. The weak him in the righteous so that justice is perverted. Sabi ng Tagalog, ang batas ay walang bisa, walang pakinabang, at hindi umiiral ang katarungan. Subukan mo kayang sabihin yan sa mayor, no? Sabihin sa'yo ng mayor, security, igapos. Amen? Itapon. Malamang ganun ang aabutin natin. But look at the courage of Habakkuk. Look at his boldness. Sabi niya, sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Is it true? Totoo ba yan, mga kapatid? That for the longest time, na-observe natin sa Senado ngayon, pag sikat ka, maya-maya pag-uusapan ng pangalan mo, maya-maya lang lalamig na ang issue, mapapalitan ng ibang tao. Ang question ng iba, nasa na yung isa? Ba't parang hindi na natin alam kung nasa napunta? Iba na ang pangalan na inuusit ngayon. Sabi niya, ang walang kasakayat, nababaluktot ang katarungan. Ako ini-imagine ko to habang binabasa ko to. Pagsabihan mo pa naman ang Panginoon, nababaluktot ang katarungan. Aba, sasampanin ka siguro ng Panginoon, ano? Amen? Sa ngayon, sikat na sikat si Family Diskaya. And we are not judging her, but the media, the people around us, maya't maya ang kwentuhan, maya't maya, sabi nga nila, kawawa naman sila, sabi ng isang pamilya ng Diskaya, kawawa naman kami. Ano ba ang ginawa namin? Ba't itong ginagawa niyo sa amin? Pero bukod doon, may mga problema pa tayo sa bansa natin, bukod doon sa Family Diskaya. Sabi diyan, June 25, 3.7% jobless. Bukod sa mga issue ng bayan, may mga issue pa ng bayan na marahil marami sa atin hindi alam. Pero alam niyo ba na marami talaga ang walang trabaho? Ang ating produkto, pumunta kami ng Pangasinan one time, nakakalungkot, kasi nakita namin yung maisan. Talaga namang, ang malapad na maisan, color brown. Now, can you imagine, itinanim, pinaghirapan, pinalaki, excited na naanihin, nung tumaas na, biglang dumating ang malawak at napakatagal na tag-init, at naging color brown. Kaya nung nag-drive ako, sabi ko, kawawa ang may-ari nito. Kawawa. Kasi, hindi naman biro yung magtatanim ka eh. Magbabayaran mo yung magtatanim, babayaran mo yung maglilinis, babayaran mo pa yung binhi, babayaran mo yung abono. Alam ko yan kasi magsasaka ako eh. At nung lumaki-laki na, palilinis mo na naman, tatanggalin mo yung mga damo-damo. Lilinisan mo yan dahil kung hindi, kakainin ng damo yung pananim mo. Kaya nga tumaas. Naku, nung tumaas naman ngayon, at halos possible na yung bulaklak, possible na yung bunga, biglang tag-init. Kawawa. Biglang tag-init na. At hindi na makaka-recover ang maisan. Sabi diyan, recent data points to a
points to up to 35% drop in yields in highly exposed provinces during major extreme weather events. Ang Pilipinas pa, nakabilaan ang mga bagyo. Amen? Sabi nga ng iba, hindi ka na nasanay sa bagyo. Taon-taon na tayong binabagyo. Masanay ka na. Masarap masanay sa bagay na maganda at masarap. Pero yung masanay ka sa baha, gutom, walang ganun. Hindi ako naniniwala sa kasabihan na, ay, sanay na ako sa gutom. Walang ganun. Kino-comfort lang niya ang kanyang sarili. Sanay na ako sa gutom. Sanay na kami, pastor, na bahain ang lugar. Hindi kayo sanay dyan. Pag binabaha kayo, nahihirapan kayo. Sinasabi mo lang na sanay na kami sa baha. Walang ganun. Parang sinasabi mo na lang na tanggap na namin na mayroong baha. Yun, pwede. Tanggap na namin na may baha. Pero yung sanay kami, anong ibig mo sabihin? Hindi ka na nahihirapan sa baha? Hello? The coming years require significant shift towards climate resilient, sustainability, agriculture to preserve the sector's stability and ability to feed the nation. Hindi na natin kayang pakainin ang sarili nating bansa. Bumibili na tayo ng pagkain sa labas. Nakakalungkot minsan, may pagkain na nadarating, di ba? Galing ibang bansa. Kaya lang, smuggle. Mga sibuyas, kamatis, smuggle. Tapos, mahuhuli ng custom. Huli. Tapos hindi mo na alam kung saan napunta. Di ba? Wala pa ako nakita sa tanang buhay ko at age of 47. 47 na po ako, mga kaibigan. Wala akong makita sa tanang buhay ko na minsan sa isang kalsada, biglang may nakadisplay ng mga pagkain at sinabi, pinamimigay yan. Bakit? Nahuli yan sa custom. Kaya pinamimigay na lang sa mga mahihirap. Wala pa akong nakitang ganun. Nahuli yan sa custom, walang lisensya. Pero tinest na yan at safe yan kainin. Kaya, i-display na lang at bawat dumaan, ibibigay na lang yan para makabawas sa kahirapan ng buhay. Pero ano makikita sa balita? Huli! 3 trailer na mga nahuli, mga kilo-kilo, mga ilang toniladang pagkain ng nahuli dahil ito ay smuggled. And then, after the story, wala na. Sabi nga ng iba, sinunog daw. Sinunog na yung pagkain. Sayang naman kung matest naman na healthy, ba't hindi kainin yan? So question number 1, how long, Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry out to you violence, but you do not save? O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo, bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan? May sagot po ang Panginoon. Everybody say amen. May sagot ang Diyos sa ating mga katanungan. That is good news. Bakit ang Lord pala ay nakikinig sa atin? Yes, He listened. At sumasagot. Sumasagot ang Panginoon. Sabi niya, the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Tagalogin ko po para talagang marugtub ang ibig sabihin. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, okay, nakikita mo yung mga bagay na yan, nakikita mo ang mga problema na yan, relax ka lang. Relax ka lang. Hindi pa nagaganap ang bagay na gusto mong makita. Ngunit, mabilis na lilipas ang panahon, which is true. Amen? At mangyayari ang ipinakita ko sa inyo. Bagamat parang mabagal ito. Hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Parang sinasabi ni Lord na, wait lang. Hindi pa nangyayari ang mga hinihingi mo. Hindi pa nangyayari ang mga gusto mo makita, but trust my way. Trust me. Ang sabi ng Diyos. Amen? Di ba? May mga bagay naman talaga sa buhay natin na minsan hindi natin naiintindihan. Lord, ako nung nag-apply ako sa Mondinisin, lagi ko na nakakwento ito, but for some of you na hindi pa nakaalam ng kwento,
Nag-apply ako sa Mount Dinisin, tanggap na ang aking mga kasamahan. Tanggap na sila. At magsisimula na sila. Ako, hindi pwede. Bakit? Yung aking likod parang mapa ng Pilipinas, mga kapatid. Ang daming mga puti-puti. Mga an-an, mga kapatid. An-an ba yan, yung mga puti-puti? Parang mapa, mga kapatid. Ang puti ng aking likod, mga kapatid. Sabi ko nga kay Lord, sana Lord, damihan mo pa. Paabutin mo sa mukha, no? Para hindi ko na kailangan bumili ng mga pampaputi. No? Puro an-an na lang po ang mukha, no? Hindi ako makapag-start. Hala, yung aking kapatid, buhay pa nun. Hala, bili ka ng up solution. Hala, paghubad ko ng likod. Sige. Talaga naman, no? Sige. Tapos mararamdaman ko yung init. After 5 minutes, namumula yung likod ko, namumula. Susunugin eh. Namumula na, parang lechon na. Sabi ko kapatid ko, Tol, lagyan mo ulit. Tol, hindi pwede, Tol. Namumula yung likod mo, mag-ilechon ka na. Lagyan mo ulit, Tol. Magkakatrabaho tayo. Lagyan na naman ng kapatid ko. Allah, habang pinipit. After 1 week, balik ako sa klinik. Ma'am, okay na po yung likod ko. Talaga ba? Buksan mo nga. Pagbukas, sabi niya, ay, ano ba yan? Bakit parang lechon na yung likod mo? Eh, ma'am, pasensya na. Gusto ko talaga magtrabaho, ma'am eh. Ay, sige, ganito ha. Pagalingit mo yan. Siguro mga tansya ko, mga 1 week o 2 weeks na lang yan. Bago ka bumalik dito ha. Magkakatrabaho ka na. Sabi ko, 2 weeks na naman? 2 weeks na naman? Wala na kaming kakainin. Alam nyo, araw-araw, bibigyan na ako ng aking kapatid, 20 pesos. Tol, 20 pesos. Tol, anong gagawin ko dito, Tol? Maglaro ka ng basketball. Ang gusto niya, kalimutan ko na yung problema. Maglaro ka na, maglaro dyan. Kalimutan mo na yung problema mo, Tol. Maglaro ka na lang, Tol. Maglibang ka na lang dyan, Tol. For ilang months ako nagantay. Mga 1 month siguro. Close to 2 months ako nagantay. Yung mga katrabaho ko, nagtatrabaho na, sumusweldo na. Ako, wala pa, naglalaro pa rin ng basketball. Nililibang ang sarili. Pagbalik ko, June 16 ako nag-start sa Mount Dinisin. June 16, 1998, nag-start na ako. Pagpasok ko, sabi nila, Joel, ano, ang tagal mo? May sweldo na kami. Ikaw magtatrabaho ka pa lang, kami sumusweldo na. Grabe ko, grabe naman kayong galing nyo. Nakasimula na kayo, buti pa kayo, di ba? Hindi pa uso ang salitang, sana all. Hindi pa uso nun. Hindi pa uso ang salitang, sana all may trabaho. Sana all nakapagsimula na. Sana all nakasweldo na. But this goes on and on. No? December. Ano na, sabi nila, malungkot na yung mga mukha nila. End of contract na tayo ah. Sabi ko, ha? End of contract na tayo? Hay, maghahanap na naman tayo ng trabaho. Sabi niya, hindi ka kasama sa amin. O bakit? Kasi may trabaho ka pa. Late ka nagsimula, remember? Ay, oo nga ano. Late nga pala ako nagsimula. Kaya kung June ako nagsimula, aabutin ko pa yung December, aabutin ko pa yung 30th month pay, aabutin ko pa yung Christmas package, aabutin ko pa yung Christmas party. Amen? Aabutin ko pa yung OT-OT. Bakit? Maraming pasok pag December eh. Kaliwaan ang kainan, kaliwaan yung mga gatherings. May Christmas party ang department, may Christmas party ang Fairline, may Christmas party pa ang mga kabatch. Daming mga kainan kung saan-saan. Sabi ko, hi Lord, napagtahi-tahi ko, Panginoon, maraming salamat. Sapagkat idinilay mo talaga para pagdating sa panahon na yan, may trabaho ka. Amen? Pakisiko mo yung katabi mong kapatid. Kung nag-aantay ka ngayon, timing lang ng Lord yun. Amen? Timing lang ng Lord yun. Huwag niyong kainggitan ng oras ng ibang tao. Huwag niyong kainggitan ang mga oportunidad na meron na sila. Ikaw parang wala pa. Don't worry. The blessing is coming. Just wait for it. Trust the Lord. Trust His way. Amen. Yan ang sagot ng Lord sa unang tanong ni Habakuk. Number 2, ito nga, an example ko nga, nakalimutan ko na. Yan, di ba, parang tanim ka naman. Wala namang tanim na overnight eh. Alam nyo anong tanim na overnight? Alam ko yung munggo lang. Magsabog ka ng munggo.
kinabukasan meron ng konting lalabas na ugat. Pero maya-maya lang, hindi tatagal yan. Pero panatanan ka ng mangga, it will took you 5 years, mga kapatid, 5 years. Bago mo makita yung mangga mo, wow, ang ganda. Uy, namumulaklak na, mamumunga na, at makikinabang ka na in return. But it will took you 5 years, mga kapatid. Ibig sabihin, mahabang pag-aantay. Di ba? Sabi diyan, our struggles, our hardship are often part of the process of growing. Ang mga kahirapan ng buhay, ang pighati ng buhay, part ng proseso. Pakisiko yung katabi mo sa kanya. Part pala ng proseso. Part pala ng proseso yun. We can endure and trust that in time, they will lead to a good and meaningful outcome. Amen. Mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang. May kanya-kanyang panahon ng ating mga buhay. Bata ka ngayon, teenager ka ngayon, mag-aaral ka ngayon, magtatrabaho ka na, magre-retire ka na. May mga kanya-kanyang stages ang buhay. Sa mga namamatay, huwag ka masyadong malungkot. Ay, namatayan ako. Ay, nawalan ako ng mga sa buhay. Huwag ka malungkot. Bakit? Next time, susunod ka naman eh. Di ba? Ba't ka malulungkot? Di ba? Namatay ang kaibigan mo. Ay, namatay siya. Kung ang buhay ang kapatid mo, sabi mo sa kanya, huwag kang magalala. You are next in line. Huwag kang maiinggit. Darating ka rin dyan. Sa mga iba naman, ay, retired na siya. Wow, sarap ng buhay. Huwag kang magalala. Mag-retire ka din. Amen? Hoy, graduate na siya. Ako nag-aaral pa lang. Huwag kang mag-alala. Time will come. Graduate ka rin. Time. There is a time for everything. Trust the Lord. Part ng proseso ng buhay. Amen? Number 2 questions. Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Distractions and violence are before me. There is strife in conflict and bound. Sabi diyan, bakit puro kaguluhan? Puro na lang kasamaan. Buti wala akong kapitbahay na ganun. Na pagka nakita kayo, puro na lang kaguluhan, kasamaan. Ako may kapitbahay ako, si Kuya Ber. Pagkagising yan, good morning, Pastor. Nagpapaihi ng aso, bibili ng pandesar. Very positive, very vibrant. Maingay, ang lakas ng boses. No? Wala akong kapitbahay na, ba't puro na lang ganun? Kaguluhan, kasamaan. Parang negatibo na lang talaga. Ang ipinakita mo sa akin, magkabilat-bilat, nagaganap, pagkawasa, karahasan, laganap ang karahasan at mga labanan. Sagot ng Diyos. Ganda ng sagot ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Lord, sinalanta ninyo ang maraming bansa, sabi dun sa mga gumagawa ng kasalbahian. Iyan din ang gagawin sa inyo ng mga nakaligtas. Oh, amen? Huwag kang mainggit. Bakit? May balik yan. Ang Lord ang maghihiganti, hindi ikaw. Sabi niyan, uusigin ko kayo dahil sa dugong inyong pinadanak. Dahil sa inyong karahasan sa mga tao, sa daigdig at sa mga lungsod dito, mapapahamak kayong mga nagpayaman. Oh, di ba? Kaya huwag kang maiinggit. Bakit? Mapapahamak yan. Maiinggit ka ba dyan sa kapahamakan? Maawa ka nga eh. Ay, kawawa. Bakit? Hindi niya nakikita ang kapahamakan na pwedeng mangyari sa kanya. Kaawaan ang mga taong gumagawa ng masama. Hindi kinainggitan yan. We pray for them. We win them. We visit them. We talk to them. We counsel them. Why? Because their future is assured distractions. Mapapahamak kayong mga nagpayaman at ang inyong pamilya sa pamamagitan ng inyong mga ninakaw. Hindi tayo ang nagsasalita niyan. Ang Panginoon ang nagsasalita niyan kay Habakuk. Ba't mo kainggitan yung mga mayayaman na gumagawa ng mga masama? Yung mismong mga ninakaw nila, yung magpapahamak sa kanila. Di ba? Nakita na natin yan. Kaliwaan, di ba? Ang ganda ng dinadive. Maya-maya, bangga ah. Patay. Di ba? Praise God at naiingatan tayo ng Panginoon sa araw-araw. Kahapon lang, kagabi lang, very fresh.
Bili ako ng ulam. Pagbili ko ng ulam, wala, maliwalas. Tapat ng Alphamart, maliwalas. Pagbalik ko, 2 motor na nagbanggaan. Sabi ko, Lord, praise the Lord, iningatan mo ako, Panginoon. Hindi ko sinasabing, praise the Lord, nagbanggaan sila. Hindi ganun. Praise the Lord sapagkat ako dapat yun eh. Pero iningatan mo ako, you spare me. Amen? Iniingatan tayo ng Lord. Anong nangyayari ngayon? Di ba yung bahay ni Diskaya ngayon, kawawa nga eh. Nawawalang privacy. Ikaw ba naman, ang ganda-ganda ng cake mo, susulatan, magnanakaw, ipakulong. Yung kanilang, ito, nakalagay sa dyaryo, magnanakaw, kurap. Sabi niya, sinulatan at pinato ng putik ang labas ng St. Gerard. Ang ganda pa ng pangalan eh, St. Gerard. Saint pa eh. Napagmamayari ng pamilyang Diskaya matapos masangkot sa manumalyang flood control project. Ang question na lang is, nakakatulog ba sila ngayon ng maayos? Sila ba ay merong peace of mind? Nawa, magkaroon sila ng peace of mind sa gitna ng mga kaarasan na nangyayari sa kanila. Suntukan. Di ba? Maraming ganyan eh. Driver, delivery boy, suntukan. Kunting mali lang. Ikaw, kaya nung nakaraan, nagkwento si Brother Danny, praise God, Pastor, kasi yung nakasagi ko, ang bait. Amen? Bakit? Christian. Kasi ang anak ng Lord, pinapaburan. Amen? Ako minsan, nasagi din ako ng isang motor, nakakotse ako, sinagi ako ng isang motor, pagkasagi niya, natumpas yung ganun, konting-konting tumba lang. Paglabas ko, Kuya, mag-ingat kayo. Hindi lang ng kotse na nasasagi niyo ako. Buti lang kung sa akin kalagi masasagi. Pag sa ibang kotse ka masagi, tapos mamahalin, paano na? Ingat po kayo, Kuya. May konting gas-gas, hindi ko na tinanggal yun. Marka na ng kotse yun. Mga pauti-unting guhit, okay lang yan. Those are memorabilias that once in your life, hindi ka spared sa mga problema, hindi ka spared sa mga aksidente, but you are being spared by the Lord sa mga magulong pag-uusap. Amen? Di ba? Naalala na sa Antipolo? Sasakyan, motorista. Ito yung punto ko. Hindi ba kayo nagpapasalamat ang pamilya ninyo ay maayos na tao? Hindi ba kayo nagpapasalamat na yung asawa mo, nakatabi mo sa pagtulog, tinitingnan mo, ay maayos ang aking asawa. Hindi siya pala away. Ay, maayos ang aking asawa, hindi nakipagbatuhan doon sa may kanto. Hindi kayo nagpapasalamat sa ganon? Ako nagpapasalamat ako. Kasi tingnan mo naman yan, nakapolo, na pinag-aralan, makipagsuntukan sa kalsada. Ako, praise the Lord. Hindi naman kami sobrang mga matataas sa pinag-aralan, pero maayos na mga tao. Napapaligiran ka ng maayos na mga tao, yung pamilya mo. Hindi yung kaso dito, kaso doon. O isang pastor nag-text sa akin, hindi ko na sasabihin kung sino. Isang pastor, sabi niya, Pastor, meron ka bang kilalang piyansador? Sabi ko, piyansador? Ano yun? Piyansador. Ibig sabihin, pera yun. Para mapiyansahan. Piyansador eh. Bakit? Kasi pastor, may kilala akong pastor. Nilusob ang kanilang bahay. Parang na-set up, pastor. Sabi ko, oh my God. Sakit sa utak yun. Sakit sa ulo yun. Napiyansa. Nandun ngayon sa police station, pastor. Matutulog sa police station, iyak ng iyak yung asawa. Kaya biglang, bam! Blessing. Bakit? Yung anak mo, kasama mo, maayos. Ang asawa mo, kasama mo, maayos. Hindi kayo nagbabatuhan ng pinggan. Hindi kayo hindi kayo nagbabarilan. Hindi kayo nagbubuwang ang andan sa kalsada. Nagpapasalamat ako sa aking asawa. Amen? Palakpakan naman natin ang aking pamilya. Praise God. Wala naman akong ibang pamilyang ipagmamalaki kundi ang sarili kong pamilya. Amen? Naalala ko yung sabi ng asawa ko. Sabi niya, Honey, lagi mo na lang kaming ini-example. Lagi mo na, kung hindi ako, si Claudius, example mo. Ako, example mo. Sabi ko, sino gusto mo yung example ko? Kapitbahay natin. Natural ang pamilya ko. Dahil ang pamilya ko yung aking laging kasama. Sila talaga magiging example ko. Praise God, yung aming mga kapitbahay, hindi nagreklamo sa amin. Sabihin, Hoy, pastor, ang ingay-ingay nyo dyan. Ang gulo-gulo nyo. Diba? Praise God. Blessing yun.
Kasi ang mga tao nakapaligid sa'yo, mararangal. Maaayos. Maaayos ang desisyon sa buhay. Isipin mo na lang kung halimbawa ako, pastor ako, tapos uuwi si Claudius Glenn. Daddy, buksan mo nga yung pinto. Baka tadyakan ko yun. Hindi, joke lang. Na-imagine yun, di ba? Tapos gabing-gabi na, madaling araw, tapos ang damit parang nakahubad-hubad na. Saan ka galing? Pagsuntukan ako eh. Ay, yung sama-sama nila eh. Mga ano sila eh, akala nila, kaya, hindi pwede. Kung ganun ang pamilya ko, ano ba naman yan? Praise the Lord, uuwi, maayos. Kamusta? Nakakausap ng maayos. Hindi na i-involve. Kaya nga ang advice ko lagi kay Claudius, kahit saan ka pumunta, iwasan mo ang makipag-away. Iwasan mo ang makapag-diskusyon ng walang kwentang diskusyon. Pag magulo ang kasama mo, umihi ka lang. Tapos, uwi ka na. Iwanan mo, tama? Ay, may magulo kayo kausap eh. Sabi ko, halimbawa, may kasama kang ganyan, magulo, maingay, umihi ka lang. Pagka-ihi mo, iwanan mo lang sila, tapos text mo na lang, umuwi na ako, iniwanan ko na kayo. Ganon lang, umiwas ka sa gulo. Yung 2 taong yan ang mga malalapit po sa akin at sobrang blessed po ako for having them. Parang hindi kayo matuwa. Di ba? Tapos, nung graduation niya, ikaw pa naman bilang isang tatay, di ba? Marinig mo yung sasabihin ng isang MC. Claudius, Glenn, Allison, cum laude. Sarap ng pakinggan, di ba? Parang ako, parang umuwi na ako. Cum laude, cum laude. Parang umuwi na ako, umaalingaw pa yung cum laude. So, sobrang nakaka-proud. Amen? Sabi nga dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petitions, with thanksgiving. So lahat ng pangyayari sa buhay natin, kaguluhan, kasamaan, always give thanks. Lalong higit kung hindi ka naman kasama doon. Diba? Dilubyo, kaliwat kanan, mawala ng bahay. Ay Lord, praise the Lord. Kasi Lord, you spare me. Maliit lang yung bahay ko, pero nandito pa. Tama? Hindi pa lumulutang. Kunti lang yung gamit ko, kaya pag bumaha, walang lulutangin. Totoo. Hindi ko alam kung sino kasama ko kahapon, si Ryan yata. Si Ryan, tinan mo yung video. Aba yung video, yung baha pumapasok sa bahay nila, makikita mo sa video na yung mga tao, hala, aligaga, angat ng mga gamit, hala, pit-pit ng refrigerator, kita mo yung mga refrigerator, umaangat na. Yung mga panindan nila, bit-bit nila, inakit nila, sinasalba ang pwedeng masalba. Yung mga kotse naglulutangan. Kung sa amin yun, walang malulutang. Hindi, kasi walang baha. Praise God. Yung aming bahay nung unang panahon, uso ngayon yung CCTV camera, lock dito, double lock. Yung bahay namin dati, pasok ka, labas ka, maraming daanan. Pwede dito, pwede sa likod, pwede sa bintana, pwede sa ilalim. Yun na yung bahay namin dati. Walang trangkahan. Pero sliding door. Kasi kawayan sliding. Shhh. Magaling yung chewing kung gumawa ng sliding door Yung kawayan, biniyak na ganun, tapos sliding door. Pero walang lock yun. Walang magnanakaw. Kasi kahit magnanakaw, mamumblema. Pagpasok niya, parang wala, lugi ako dito, lugi. Kahit ang baso niya, Selecta Selecta, Magnolia, ba di pa okay, tama? Yung baso, Selecta, Magnolia, o di ba? Yung pinggan, yung kulay puti na lata, na napakakapal. Oo. Na pag nahulog, hindi na mabasag. Ngayon, mahulog lang, pusa, pak, basag na. Dati, yung mga kapihan namin, kahit magbatuhan kayo, talagang buyan The peace of God which transcends all understanding, ang kapayapaan ng Diyos.
let me remind you, brothers and sisters, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Amen. Kaya example na lang si Diskaya, kung talagang kanya lahat ang mga sasakyan, I'm not judging her, kanya lahat yan, nakuha lahat sa legal na paraan. Can you imagine 45 cars? 45 cars? Ibig sabihin, nang bumili siya ng isa, ay, parang kulang pa. Bumili ulit ng pangalawa, ay, parang hindi pa rin ako satisfied. Bumili ng pangatlo, ay, kulang pa rin. Bumili ng pang-apat. Can you imagine? Hindi makontento. Hirap na hirap makontento sa buhay eh. Parang always asking for more, more pa rin. Di ba? Hanggang sa, uy, maganda to. Ito yung bibilin ko. Kasi may lagayan ng payong. Yun lang pala magpapabigay sa kanya ng peace of mind, yung lagayan ng payong. Dapat sinabi na lang niya, kayang-kaya gawin ng mga latero yon. Kahit bisikleta, lalagyan namin ng lagayan ng payong yon. Sabi ko kay Eileen, sabi ko, yung aking motor, gagawan ko ng lagay ng payong para, tapos ibenta ko na. Mamahalan ko ang pagkabenta. Mga 400,000. Ang mahal naman yan! May lagay ng payong naman. Joking aside. Question number 3. Therefore, the law is paralyzed. Statement. Justice never prevails. The weak him in the righteous so that justice is perverted. Tagalog, ang batas ay walang bisa, walang pakinabang, hindi umiiral ang katarungan, sa husgado ang lagi natatalo, ang masama, ang walang kasalanan lagi ang talo, kaya't nababaluktot ang katarungan. Can you imagine, habang kinakausap ng Lord, ang dami ng tanong, tapos ito pa yung dulo. Kung ako si Lord, tingin ko hindi naaabot sa pangatlong tanong yan. Doon parang sa una at pangalawa, mukhang sampiga na aabutin mo sa akin. Diba? Kasi minsan ng mga anak, may mga question din yan eh. Daddy, tumahimik ka. Diba? Pero grabe ang patience ni Lord, no? Pakitapik mo yung katabi mo sa mga kapatid, grabe ang patience ni Lord sa'yo. Grabe ang pasensya ng Lord sa'yo, kapatid. He can take any or whatever negative statement na pwede mong ibato sa Kanya. He can take it. Kaya kung magagalit ka, sisigaw ka, magrereklamo ka, huwag sa tao. Bakit? Masasampiga ka. Huwag sa tao, baka mababaril ka. Kay Lord! Kasi si Lord, sige, magreklamo ka pa. Sige, sumigaw ka pa. Sige, magreklamo ka pa. Lahat ng mga ipato mo sa akin, kaya ko yan. Because I know you well. I understand you. Nauunawaan kita. Kung saan ka nanggagaling. Alam ko ang pakiramdam mo. Yung ibang tao, hindi nila alam eh. Ang makikita lang nila yung galit mo. Kaya yung galit mo, galit ka ha, galit din ako. Barilan na kayong dalawa. What I'm saying is, sa sobrang apaw na ng galit ng tao, amen? Susunugin na yung bahay ng mga congressman eh. Susunugin na. Nung nagkukwentuhan kami minsan ng mga magkakaibigan, ito naman, kwentuhan lang naman, no? Sabi ko, pag napadaan ako sa sasakyan ni Diskaya, kukuha ko ng tornilyo at gagasgasan ko talaga. Bakit? Akin din naman to. Parang ganun eh, no? Tapos, pumunta ako sa bahay niya, kukunin ko yung isang haligi. Bakit? Akin din to. Kasi may part ka dun eh. Kung korupsyon, Kung korupsyon ang pinag-usapan. Again, the Lord answers. Sumasagot ang Diyos. Sabi niya, mapapahamak kayo. Kayo na nagtatag ng lungsod sa pamamagitan ng kasamaan. Sabi niya, yung mga taong yan, mapapahamak yan. Itinayo ninyo ang bayan sa pamamagitan ng pagpatay. Surely, ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpakahirap sa walang kabuluhan at lahat ng itinayo nila ay natupok sa apoy. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang gumawa nito. Anong ibig sabihin? Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Jesus kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Para sinasabi ng Diyos, relax ka lang. Yung mga hindi Christian, yung mga taong masasama,
lilipulin sila. Sabi ng verse, Christians have faced persecutions. Christians have faced persecutions in many years, not just one, but a significant period was the great persecution under the Emperor Diocletian. Hindi ako magpakadalubhasa, hindi po ako magpapaka-historian. Pero just to be simple, nung unang panahon, may mga emperador na ang mga Kristiyano ay talagang binabatikos. Ang mga Kristiyano talagang pinapahirapan. Sabi diyan, they are systematically stripped Christians of their legal rights. Ang mga Kristiyano nung unang panahon talagang binabantayan, tinutugis, destroyed churches. So nung unang panahon, may mga emperador, may mga mayayaman na mga tao, na may mga leader na ang mga Kristiyano talagang pinagbabawalan magpuri sa Diyos. Ang sasama nila. Ikaw ba naman, yung pinaka-church, sisirain mo, susunugin mo, at ang mga tao magpupuri, pipigilan mo. Pag nakita mo magpupuri, hulihin mo, pahihirapan mo, pupugutan mo, at worst, papatayin mo. Ngayon sabihin nyo sa akin, hindi ba masamang tao yan? Sobrang sama ng taong yan. And yet, even if these people are doing bad things for Christians like us, anong nangyayari? Lumago ang mga Kristiyano. Amen? So yung bahay-sambahan, sinunog. Mga Kristiyano, tinutugis. Lumago. Ang laking church. Nag-worship. Palaki ng palaki ang mga Christians. Parami ng parami ang pumupuri sa Panginoon. Yes, maraming masasama, pero marami din naman ang mga Christians. Kung marami ka nakikita mga problema sa mundong ito, marami ka nakikita mga bagay na pwedeng magbigay ng kabagabagan sa'yo. Dandahan kasi baka magkamali. Bagabag ba? No? Parang magbibigay sa'yo ng problema and you will get worried. Ito lang ang good news. Kahit napapaligiran ka ng mga ganyang klaseng problema sa buhay, tandaan mo ito kapatid. Take note of this. Maraming blessing pa rin sa buhay natin na maaaring hindi mo napapansin. Pero we are enjoying so much blessing. Amen? Pagising mo sa umaga, pagtingin mo, ang ganda ng asawa ko. Pagpunta mo sa kusina, ay, nakahanda na ang kape. Di ba? Pag upo mo sa kusina, hindi lang pala kape ang nandyan, may pandesal pa. Di ba? Biglang sabihin sa'yo, honey, sige, punta ka na lang ng church, ihahabol ko na lang yung kape mo tsaka pandesal. Saan ka nakakita yung kape tsaka pandesal, humahabol? Di ba? Sa pamamahay mo lang. Bakit? Basta punta ka ng church, akong bahala sa'yo. Yung pandesal tsaka kape mo, susunod na yan. Praise God. Those are the blessings sa loob lamang ng ating tahanan pa lang yan. There are so much blessings to thank God. Pagtingin mo sa anak mo, nakaganon yung anak mo. Ang sarap ng tulog ng anak ko. Di ba? Sarap ng tulog niya. Kapag payapang-payapa. Why? Kasi sa ospital ng mga bata doon, kaganon. May mga tubo dito. Di ba? So pagbangon mo, tingnan mo yung blessings mo. Huwag kang maging bulag sa blessings. Yes, may mga problema sa paligid. May mga troubles in life. Problema sa sweldo, problema sa bayarin. Pero kapatid, huwag kang maging bulag. Paggising mo, tingnan mo yung biyayang meron ka ngayon. Ikaw mismo, may sakit ka ba ngayon? Wala, pastor, blessing. Amen? Kasi ako pa nagkakasakit ako, halimbawa, masakit ako na lamunan. Ang sakit na lamunan ko. Kaya may mga time na walang sakit na lamunan. Oh, praise God, ang sarap ng pakiramdam. Minsan hindi nyo ina-appreciate, no? Minsan hindi nyo ina-appreciate ang mga bagay na meron ka hanggat hindi dumadating na magka-problema, ano? Sarap ng galaw-galaw mo. Pag dumating sa time na hindi ka makagalaw, ay, ang sarap pala ng galaw-galaw ko nung nakaraan, ngayon hindi ako makagalaw.
The last time I texted the Jesus Only Hope Church prayer meeting group asking for prayers because one of our friend in Maranatha Church, kilala ni pastora to, na-stroke at nagstay sa ICU for how many days. Napakalakas, napakasigla, napakasipag sa gawain ng Lord. And yet, still, not an excuse. Nagkaroon pa rin ng problema, nagkaroon pa rin ng pagsubok sa buhay. My point is, yung pakiramdam natin ngayon, mga kapatid, yung ngayong nararamdaman mo ngayon, kung maganda ang pakiramdam mo, nakakahinga ka ng maayos, that is blessing. Your wealth is a blessing. Pag naisip ko yung nanay ko nasa ibang lugar, tapos zumba ng zumba, Lord, maraming salamat. Ang nanay ko zumba ng zumba. Ang ibang nanay hindi makazumba. Yung nanay ko araw-araw zumba. Nagpasalamat ako kay Lord. Minsan nangungulit, Jewel, why na ko di kwarta? Badal, amo di kwarta. Why na ko budget? Biglang, Lord, thank you kasi ang nanay ko humingi ng budget para sa kanyang zumba at pamasahe. Amen. Hindi budget pambili ng dextrose. Hindi budget pambili ng antibiotic. Kung hindi pambili ng pamasahe, tsaka pang zumba niya, praise God. Ito naman, Jesus Only Hope Church. Siyempre, hindi makakalimutan natin yan. Yung ating church, look around you. Ayoko isa-isahin, pero di ba, hindi ba ang laking biyaya na nakaupo ka ngayon dyan? Hindi ka nakahawak ng paypay. Nakaupo ka ngayon dyan. Wow, sarap, pastor. Praise God. Amen. Palakpakan natin ang Lord. I know we are not gigantic. We are not a gigantic church. We are not a mega church. But in this church, you can truly find true companion, true fellowship. Kasi hindi ka na mahirapan ng mga pangalan ng mga kapatid natin. Maliit lang na church tayo. Madali mong makamayan, madali mong makamusta, madali mong matandaan ang mukha. Punta ka sa mega church, pasok ka doon, paglabas mo, may naalala kang mukha? Wala. Ni isang mukha, wala kang maalala doon. Pasok ka sa mega church, paglabas mo, may pangalan kang bitbit? Wala. Ni isang pangalan, wala kang makilala. Ano lang maalala mo? Yung spotlight ng mga nagkakantahan. What I'm saying is, kung anong biyaya natin ngayon, kapatid, blessing galing kay Lord yan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is my last slide. Don't worry, Christians. Even when we see injustice around us like a shifting shadow, evil is destined for distractions. But those who remain faithful and trust in the Lord will live for eternity with Jesus. Amen? Hayaan mo yung mga karasan na yan. Hayaan mo yung mga kaguluhan na yan. Mag-focus ka lang kay Jesus. Mag-focus ka lang sa paglilingkod kay Lord. Maliit lang po ang church natin. Pero alam niyo po, kung ministry at ministry lang pag-uusapan, marami po tayong tatrabahuing ministry dito. Baka kukulangin pa ang oras mo. Don't ask for bigger church. Kung sa church na maliit, ay hindi ka nga nakakapaglingkod ng maayos. Don't ask for a bigger church kung wala ka naman nagagawa doon. Maliit lang na church na ito, pero maraming trabaho dito. Ba't mo aasamin ang isang bahay na napakalaki? Yung bahay mo ngang maliit, hindi mo malinis-linis. Tapos sasabihin mo pa, gusto ko ng malaking bahay, 3-story building. Hello, bahay mo ang maliit, kusina mo, hindi mo malinis-linis. How will God will bless you of so much blessing na napakalaking kanyan? Yung kwarto mo nga hindi mo malinis-linis? Amen! Huwag tayong humingi kay Lord ng mga bagay na hindi, alam mo namang hindi ka deserve. We don't deserve. Kung anong meron ka ngayon, biyaya yan ng Lord according to your capacity. Diba? Hingi ako ng masagana sasakyan. Lord, gusto kong sasakyan yung Estrada, talagang 2.5 yung makina. Yung motor na pang gasolina, kinukulang pa eh.
Kukuha ka pa ng malaking truck na ang gasolina humihigop ng gas. Kada takbo mo, ubus ang 2 litro mo. Yung motor mo nga nauubusan pa ng gasolina. Hello? Di ba? Remain faithful and trust the Lord because we will live for eternity. The struggles around us and the problems that we are facing right now, think about this. May panahon na inihanda ang Diyos para sa kanila. Just wait. Trust the process, ika nga. Trust the Lord. Marami tayong mga bagay na nakikita. Marami tayong mga bagay na hindi naiintindihan. Pero ang Diyos, kita lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay naiintindihan. Kaya kailangan natin pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay pumikit manalangin. Dakilang Diyos, we praise you. Because Lord, just like we are studying right now, Panginoon, narito si Habakuk, Panginoon, so bold and so honest sa kanyang feelings. Ang prayer ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito ngayon sa aming harapan, Lord, ganun din kami. We will address all of our concerns, Lord. Yung mga heartaches namin, Panginoon, sa iyo po namin i-address. And just like Habakuk, ang prayer ko na magkaroon kami, Panginoon, ng puso. At meron kami, Panginoon, pandinig. At magkaroon kami ng pasensya na antayin ang kasagutan na galing sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.